Magandang umaga po sa inyong lahat. Hindi niyo po ba ako babatiin? Yeah. Thank you, children. Salamat po. Una-una po, ibinabalik at itinataas ko po sa ating dakilang Ama, Anak at Espiritu Santo. Kasama po ang ating mahal ng Birhen Santa Maria. Ang lahat po ng papuri at salamat, ibinabalik ko po sa Kanya. Gayon din po sa buong kapatiran Divine Mercy Family. Lahat na po yun, ano po in general, lalo na po sa ating minamahal na Apo Conching. Nagpapasalamat din po ako sa lahat ng mga anghel sa aking buhay. May pakpak, walang pakpak, nakasapatos, nakatsinelas at nakayapak. Maraming salamat po. Salamat po sa lahat ng bumati, tumawag at nag-message po via FB po. Maraming salamat po. Kahapon po napakaganda ng tanong ni Mami Maris. Gusto ko mag-share kahapon hindi ako tinawag. Alam niyo po, ang tanong niya kahapon, tatlo po yun Depende kung saan ka nakapaloob. Sa akin po, sasagutin ko po yung tanong niya kung bakit ako naririto araw-araw. Kasi po, kaya po ako naparito bilang pasasalamat po sa ating Panginoon. Alam ko po na ang ginagawa ko hindi sapat sa kabutihan ng ating Panginoon sa bawat araw na hindi niya kami pinababayaan. Ang pamilya ko, mga mahal ko sa buhay. Nasa kabila ng bilang tao, may mga kahinaan, may mga pagkukulang ka, pero ang Diyos ay natiling tapat. At ang ginagawa ko pong ito, hindi po ito sapat. Bakit po? Sapagkat kung gumagawa man ako ng ganito, ito'y pagtugon lamang po sa kanyang mga biyaya at pagpapala. At hindi ko po ito magagawa, kundi sa kalooban ng ating Panginoon. Alam niyo po yung mga nakaraang weeks, siyempre po sa ngayon, hindi na po pwedeng magsilang sa mga tahanan. Yun po yung bagong batas ngayon sa ating gobyerno. So kinakailangan ko po magpatingin sa mga bahay pagamutan. Ang latest po, sabi po ng OB ko, wala ka bang naramdaman? Sabi ko, wala po. May nakita siya sa akin pagkatao na hindi ko po naramdaman. Sabi niya, di ba masakit ang puson mo? Maraming hangin ang puson mo. Hindi ba wala ka ba talagang naramdaman? Paulit-ulit niya akong tinatanong. Sabi ko, wala po talaga. Tapos, ang sabi niya, iwasan mo nang masyadong nagkikilos, huwag ka masyadong sa gawaing bahay. Kumbaga po, hindi po total bed rest ang hinihingi niya sa akin, kundi mamahinga. Kasi daw po nakita niya na 6 na buwan pala yung tiyan ko, bumaba po yung inunan. Talaga po bumaba. Ako naman po, iniisip ko, kaya mabigat yung sa may lower part ng tiyan ko, akala ko po nag-twist yung bata, yun yung ulo. Pero sabi niya, huwag kang nakikilos, anytime maaari kang duguin. Siyempre po, nasa pagkatao ako, kinabahan ako, hanggang sa nag-travel ako pa uwi, sabi ko talaga ba? Kasi ba't wala akong naramdaman? Lahat na sinabi ng OB, wala akong naramdaman. Kaya po, wala po nung araw na yon, tinanim ko po sa isip ko yung sinabi niya. At ang sabi ng Panginoon, mag-iingat ka at iingatan kita. Kaya mula po ng mga araw na yon, naglas po ako ng gawaing bahay. Talaga pong nahihiga lang po ako, pero kumikilos po ako pa unti-unti. Pero mas mahirap po pala ang pakiramdam ng walang ginagawa kaysa maraming ginagawa. Bakit po? Dumarating po sa akin yung damdamin at kaisipang pagkatao. Kapag nakahiga po ako, madali pong nagiinit yung ulo ko. Madali po akong umiiksi po yung pasensya ko. Bakit po? Kasi meron akong gustong gawin, pero hindi ko magawa dahil hindi po pwede. Dahil may iniingatan ako sa sinapupunan ko. Sabi ko, ganito pala kapag yung hindi ka maaring kumilos. Halimbawa po doon sa may mga naramdaman sa katawan na hindi makakagawa ng gusto nila. Ganito pala ang damdamin. Yung po bang madali kang naiinis, madali mag-iinit ang ulo mo, na kung hindi mo kayang i-control, talagang mauuwi sa isang pagkakasala. Ganun po pala ang damdamin. Pero alam niyo po, sabi ko, nasa Diyos ang kalakasan, nasa Diyos ang kalusugan, nasa Diyos ang kaluwalhatian. Sabi ko, Ama, batid mong walang pwedeng gumawa ng mga gawaing bahay na ito kasi mga anak ko may pasok. Kailangan kong kumilos. Ingatan mo po kaming mag-ina. Kaya po, ilang araw o lumipas, sinubukan ko po ulit na umakyat sa 3rd floor. Kasi nga po wala naman po ako naramdaman. Nung umakyat po ako sa 3rd floor, doon ko po talaga naramdaman yung hindi ko na kayang bumaba. Nagbiro po ako sa mga kasamahan ko. Sabi ko, anak na Berhel, buhatin niyo ako.
birong totoo po yun kasi hindi ko na po alam kung paano ako bumaba. Ibang-iba na po yung pakiramdam ko. Pero hindi kailangan ko pong i-deny yung damdamin na yun na hindi makitaan ako ng mga kasamaan ko. Na, iba na yung naramdaman ko. Pinilit ko pong bumaba. And mula nung araw na yun, hindi ko na po pinangahas na pumanay pa ng third floor. Dito na lang po ako sa baba. Sabi ko, patay. Paano ako magsi-CR? Hirap. Sabi ko, paano ako magsi-CR? Sa third floor po kasi ako nagsi-CR. Hindi man naman po sa ano pa man. Siyempre po, kung ako walang dinadala, okay lang po kahit saan ako mag-CR. Pero may iniingatan po ako. Iba po ang kondisyon ng nagdadalang tao sa normal na tao lang. Hindi po sa maselan o ano pa man. Kaya po, yun po yung mga iniisip ko na paano ang gagawin ko. Pero kay buti ng Panginoong Diyos, may mga anghel nga po siyang ginamit na ino-open po yung kailang mga comfort rooms para po sa akin. Salamat po sa kanila. At yun nga po, hindi po muna ako bumalik kasi po, in-observe po ko after 3 weeks, pinababalik po ako. Hindi po ako bumalik. Sabi ko, wala naman po akong naramdaman. At pinahinga ko lang po na ilang araw, nagbalik naman po yung normal kong pakiramdam. Pero, hindi po ako yung naging malabis. Gumagawa pa rin po akong gawaing bahay. Kaya lang may bawas ng konti. Pag namdaman ko na medyo napapagod na ako, nagpapahinga na po ako. At ang sabi ko, Panginoon, kaloob mo to sa akin, ingatan mo kami. Kung magdamdaming tao po ako, pwede ko mo sabihin na gawin kong excuse, sa bahay na lang ako, hindi na ako puntang dambana. Pero alam niyo po, hindi ko po magagawa. Nagigilty po ako. Alam niyo po, kasi hiniling ko sa Panginoon, kahit na nagdadalang tao ako, gusto ko normal pa yung buhay ko na hindi ako magkukulang sa pagganap. May mga pagkakataon po na pagdating ng vigil, sabi ko, parang ang sarap matulog. Pero sa kibutuan po ng aking puso, may guilt feelings po ako. Isipin ko pa lang po na hindi dumalo. Nagigilty po ako. Kaya sabi ko, Panginoon, patawad po. Mayroon pong isang damdamin na nag-aakay sa akin na dumalo ka, dumalo ka, dumalo ka. Kaya yun po yung pinagpapasalamat ko sa Panginoon na hindi niya niloob na mangibabaw yung damdamin ko bilang tao, kundi pinangibabaw niya yung kaloob niya na bagamat sa lingwahe ng tao, kailangan mo ng mamahinga. Pero yung kaloob na damdamin at kaisipan ng Panginoon ang pinagpupugay ko sa Kanya na kahit ganito ako, kahit tawagin nga po ako ng mga anak ko, Jollibee at Penguin kasi napakabagal ko pong lumakad. Siyempre po may iniingatan ako. Pero sa kalooban po niya at kadakilaan niya, nakakatupad ako. Sa pag-awit po, siyempre po gustong-gusto ko pong umawit. Gustong-gusto ko po yan eh. Bata pa po ako, pangarap po na po yung umawit. Pero may mga pagkakataon po na siyempre, nagdadalang tao ka, hirap kang umawit. Pagka ganun po nalulumbay ako, hiniling ko sa Panginoon na tulungan mo ako. Minsan po sinasabi ko sa anak ko, anak, tulungan mo naman kung umawit tayo. Kasi yun po yung nagpapagalak sa akin, yung paglilingkod, pag-aawit, yung mga maliit na bagay, yun po yung buhay ko. Na bagamat sabihin ng tao, ano napapala nyo dyan? Marami ka nang pwedeng gawin. Pero walang kamalayan ang tao na yung ginagawa ng Panginoong Diyos sa aking buhay na hindi nakikita ng mga mata, naramdaman ko po. And I'm sure, alam ko po kayo din po, kaya kayo pumaparito bawat araw, sapagkat meron kayong mga naramdaman na kaloob ng Panginoon na hindi nyo kayang ipaliwanag. Isang damdamin at biyaya na mula sa Diyos na nagahari at nag-aakay sa iyong pagkatao upang manatiling makinig sa kanyang mga banal na salita, upang patuloy na pumaparito, bagamat yung sinasabi nga po ng iba na anong ginagawa nyo doon, wala kayo napapala. Pero tayo po pumaparito bawat araw, tayo po nakakadama, tayo po nakakatanggap, tayo po nakakaranas, kaya tayo po nakapagsasabi na ang Diyos na tinatawagan natin ay buhay magpakailanman. Amen po ba? At marahil po, marami, gagab ko na po itong opportunity na ito. Marami po sigurong mga bago. At kung sasabihin nyo, bilang pasasalamat, ano bang ginawa ng Diyos sa buhay mo? Alam niyo po, nagsimula po ako sa pasyente. Sa mga datihan po, alam na po nila ito. Isang pasyente po ako ng iba't ibang karamdaman. Hindi lang po ako, kabit ng puso ko, mga anak ko, iba't ibang uri ng sakit. Na hindi po kami gumastos, kundi dahil po sa aming pagtitiwala ng palataya sa Diyos, sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching, pinagaling niya ako, ang asawa ko, ang mga anak ko. Ang naging karamdaman po ng asawa ko, hindi po madali. Kasi po, ang sabi nga po ni Apo, isang bulatin lang hindi po merma, maalam na siya sa mundong ito, sapagkat nagkaroon po siya ng bukol sa left side
left side po ng kanyang sinapupunan na naging dahilan upang hindi siya makalakad. At ang bukol na yon, napakabilis kumain ng mga red blood. Kaya siya maputlang maputla at yung paa niya umuurong, pati yung mga internal organs niya sa awa ng Diyos hindi naman apektuhan, pero hindi siya nakakalakad. Nakaratay lang po siya for 3 months. Pero alam niyo po, dahil maliit pa yung mga anak ko noon, way back 2003 po yun, hiniling ko sa Panginoon na ipagkaloob niya sa akin ang kabiyak ng puso ko. Alam niyo po, ibinigay niya. Pagkalipas ng 6 months na may bukol siya, pinagaling siya ng Panginoon. Natural method, mga herbal leaves lang po. Kaya kapag hinatulan kayo ng herbal, huwag kayong matakot. Bago po yan sa inyo, sa akin, sa ang anak ko, sa kabiyak ng puso ko. Naging mabisa po yan sa amin dahil po sa aming pagtitiwala sa Panginoon. Pagtiwalaan niyo po na inahatol sa inyo, maging kagalingan sa inyo sa pamamagitan ng panampalataya sa Panginoon. After 6 months po, paglipas ng taon, 2004, gumaling ang bukol ng asawa ko. Pagdating 2004, nanilaw siya. Ang tawag ko po sa asawa ko, yellow man. Kasi po, nasugatan siya. Yung dugo po na pumatak sa kanyang kamay, pati yung balat po niya at yung laman, yung parang taba, kulay dilaw. At yung pumapatak po sa kanyang dugo, kung nakita po ng abdo ng manok, ganun po yung kulay. Nagkaroon po siya ng hepa. Pero alam niyo po, sa kabutihan ng Panginoong Diyos, pinagaling siya ng Panginoon. Sa pamamagitan po ng dahon-dahon, ginamit po ang apple kunching. Alam niyo po, yung pong tanim ng ampalaya sa likod, hindi po nakuha ang makapamunga. Araw-araw po ako nag-iis-is. For 3 months, umiinom siya ng dahon-dahon para po luminis yung kanyang dugo, gumaling po yung hepa niya. Hindi po nilob ng Diyos na pumunta kami sa mabahay pagamutan sapagkat nagtitiwala po ako sa bawat mensahe ng mahal na apple kunching bilang ang Diyos, Espiritu sumasa kanya, nang sabi niya, inumin man ang lahat ng gamot sa mga drugstores, kung di kalooban ng Ama na gumaling ka, wala kang kagalingan. Yun po yung tinanganan ko. Tinawakan ko sa aking puso na ang Diyos, nasa Diyos ang kagalingan. Kaya po, kapag hinatulan kayo ng dahon-dahon, huwag po kayong mag-doubt. 9 days, hindi ka gumaling, ituloy niyo po. Ako po, hindi lang po 9 days, buwan at taon. Hindi lang po ako, ang anak ko, ang asawa ko, ang mga anak ko. Dinalisay po kami, niluto po kami sa mga dahon-dahon na yan. Bakit po ngayon, ilang taon na, 2003, 2004, 2013 na po ngayon, halos 10 taon na nakalipas, buhay po kami. At sa kaarawan kong ito, binigyan pa niya ako ng biyaya, isang sanggol, baby boy. Alam niyo po, pahapyaw lang po. No, kaya po ako, ayaw ko nagdadalang tao. Kasi po, napakaselang ko po magdalang tao. Sakitin, lahat na nandoon. Pero alam niyo po, pag nasa Panginoon pala, magiging normal ang buhay mo. Katotohanan po, nagdalang tao ako, hindi ko naranasan yung maglihi. Hindi ko naranasan may kinainisan na tao. Hindi ko naranasan may mabaho. Ang gusto ko po, lagi akong mabango at maganda at makulay ang aking mata. Wala po akong pinipiling pagkain na ayoko niyan. Ginawa po niya akong normal. At bagamat nasa stage na sinasabing paglilihi, pumapasok po ako everyday. Binibigyan po ako ng Panginoon ng sigla. Kaya alam niyo po, ang salita ng tao nababali, ang salita ng Panginoong Diyos, katotohanan at may kapangyarihang nagaganap sa ating buhay. Maraming salamat po. Nawa po yung bahagya ko pong binahagi sa inyo ay makapagdulot sa inyo ng inspirasyon. Magtibay po tayong lahat. Katulad ko po, pinagtibay ako ng Diyos. Kung hindi sa kalooban ng Panginoong Diyos na pagtibayin niya aking panampalataya, marupok din po ako. Hindi ko po sinabing matibay at matatag ako ngayon. Siyempre po, nag-share lang ako, lumuluha ako. Even by tears of joy. Dahil napakabuti ng Panginoon sa aking buhay. And I'm sure sa ating lahat, mabuti ang Panginoong Diyos. Damhin lang po natin. Salamat po. Salamat kapatid, sapagkat daman-dama namin na mahal ka ng Panginoon. Napakarami po tayong mga nadarama sa kanyang binahagi. Yun po ay pagpapatunay lang ng Ama ay buhay na buhay. Buhay nga po ba ang Ama? Alam mo kapatid, kaming lahat umaasa, nananalangin na kahit manawari makapag mga nakanang malusog at makaraos ka ng maluwalhati sa piling ng Panginoon sapagkat siya ang magbibigay sa atin ng mga biyaya sa pangaraw-araw. At sa pagkakataon pong ito, meron din pong isang may kaarawan na magbabahagi po ng kanyang nadama sa panahon nung siya ay dito, nung panahon ng Ama
ay lagi niyang nadadama, nasa sa puso. Palakpakan po natin ang isang kapatid natin na nagmula pa sa Mapaniki, si kapatid na April. Ang ating pong kapatid na April. Salamat po sa Panginoon sapagkat ito po ay mapakabiyaya po ng Barangay Paligi, and ito po ang ating kagalingan sa pamamagitan ng Banal na Espiritu, sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching. Palakpakan po natin. Buhay po ba ang Diyos? Papuri sa iyo, Ama, ay walang hanggan. Mula hanggang talampakan, ako'y ginagabayan. Batid ko, Ama, galak na galak ang puso ko. Salamat po sa iyo, Ama, sa paggabay mo sa amin. Binibigay mo ng kalakasan, tibay ng loob. Huwag mo po kaming pabayaan mawalay sa iyo. Salamat po sa iyo, Ama. Salamat sa iyo, aking Panginoong Yesus. Kami inibig mo at tinangking lubos. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di man makaya ng may pagkaloob, mamahaling hiyas, bigintong nilukob. Ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Lamang, Ama, wala nang iba pa akong mahihiling. Di ko akalain na ako ay binigyang pansin. Ang taong tulad ko, di dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di man makaya ng may pagkaloob, mamahaling hiyas, ni gintong nilukob. Ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ikaw lamang, Ama, wala nang iba pa akong mahihiling. Aming inihintay ang iyong pagbabalik, Jesus, na makapiling ka. Kagalakang lubos, ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Di man makaya ng may pagkaloob, mamahaling hiyas, igintong nilukob. Ang tanging dalangin, O Diyos, ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ikaw lamang, Ama, wala nang iba pa
kong mahihiling. Ay, salamat po. Salamat po, Ama. Salamat po, Ama. Sa bawat biyaya, sa bawat oras na kami naririto, hindi man po araw-araw. Batid mo po, Ama, ang mga puso namin lahat. Ang aming kababaryo ay bukas na. Ang mga puso, hindi man po kami lahat. Salamat po sa iyo. Buhay po ba ang Diyos? Hindi ko po akalain na mababati po ako dito. Pinangarap ko po kasi sa aking buhay na nung nagpupunta po kami dito na hindi pa po inirang. Sabi ko po, sana sa isang maging birthday ko makarating ako dito. Ito po, natupad na po, Ama. Salamat po. Talagang buhay na buhay po ang Diyos. Sabi nga po, hindi man sa material na bagay, ibibigay ka loob ng Ama. Ang kalakasan, ang papurihan siya, ay masarap na po sa ating buhay. Wala ka man pong material na bagay na wala. Subalit, pagkaloob po ng Ama, ang biyaya araw-araw, hindi man po sa laman po ng bulsa, subalit dumaratal po ang Ama na malakas ang aking katawan o sino man po sa atin lahat. Talagang buhay na buhay po ang Diyos na patunay po. Dati po akong mahina ang loob, subalit po nung nakarating po ako sa dakong ito, lumakas po ang aking loob. Maliit pa po ang anak po na to, na patunay na pinapadede ko po nung inirang po ako dito. Sabi ko sa aking sarili, paano Ama? Paano kung gagawin ang pag-aatas mo, Ama, na isang inirang mo, Ama? Sino ba ako? Sabi ko po sa aking sarili. Pero po ngayon, malakas po ang aking loob kung anuman pong problema na dumarating po. Baliwala lang po, para pong dumadahan parang hangin. Napapasok po dito, lalabas po, masarap po sa tenga. Subalit sabi ko nga po, sana dapat po Sabado po ang pupunta namin. Sabi ko, Biyernes, sabi ko, kaarawan ko. Subalit po nabalitaan ko po dun sa isang kasama po namin, Biyernes daw po kami pupunta. Pero dati po Sabado, buhay po ang Diyos, tinakda niya po. Maraming salamat po sa pagtawag po sa akin. Hindi ko man po alam na matatawag po ako dahil sabi po ng aking mga kasamaan, birthday mo. Hindi po nila alam, si Tita Luni lang po ang may alam. Tsaka po yung nanay ko, nagulat na lang po ako, binati po ako ng aking mga kasama, isang jeep po kami. Sabi ko, ay Diyos ko, sabi ko, kahit wala ka manganda, sabi ko, pero palagay ko po parang sa lechon, no, isang baka po ang inanda ko na nandito po ako sa dakong sa dambana po na to. Na nagtitibay. Hindi man po kami araw-araw nakakabatid po dito. Subalit po ang puso namin na nandito po. Ang aming kaluluwa na pinagaling po, magpapagaling po ng ating Ama. Subalit sabi nga po, wala ka mang material na bagay o anuman. Subalit patuloy na nagpunta po ako dito. Sabi po kasi na tingnan lang po ako, sabi ko nga po, sino nga ba nga ako sa dakong ito? Subalit, buhay po ang Diyos, pinagtitibay niya po kami. Malakas ng loob. Salamat po sa Ama. Salamat po. Subalit po, Ama, bawat oras na binigay mo sa amin na pairan, bawat po kalakasan, walang sawa po kami nagpapasalamat. Salamat po. Salamat. Salamat kapatid. At naging inspirasyon ka din sa amin sapagkat napakaganda sa pagsusumikap mo, bagamat maliit yung anak mo nung panahon na yun ay natagpusan mo sapagkat ang Ama ang unang gumabay at pumatnubay sa ating lahat. Anumang problema, anumang pasakit, makakayanan natin ito, hindi ibibigay ng Panginoon ang hindi natin makakaya sapagkat siya ang nagbigay lahat, nagbigay ng buhay natin, nagbigay ng biyaya,
tayo sinilang ng walang kaalaman sapagkat unti-unting paglaki-laki natin, andyan ang Panginoon na siyang gumagabay, tumatanglaw sa patnubay ng banal na Espiritu Santo. At sa pagkakataon po ito, bagaman po ako'y walang hawak na listahan, kay buti po ng Ama, ipinadadama po niya na sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa bawat isa sa atin ay meron pa po isang magbabahagi ng kanyang karanasan na nadama dito sa dambanang ito. Palakpakan po natin ang tagabahay pare na si Ana Lakap. Palakpakan po natin siya. Kay puti po ng Ama sapagkat lahat po ay binagkakalab sa atin. Salamat sa iyo, Ama. Muli mo akong tinindig sa harapan na ito. Salamat. Buhay po ba ang Diyos? Alam niyo po, ang aking ibabahagi po, naganap po sa akin nakaraang linggo. Alam niyo po, inuutosan ko po ang aking anak na bumili po sa kabilang ibayo ng ilaw. Subalit po ayaw akong sundin. Sabi ko, sige, ako na lang kako ang bibili. Alam niyo po ba, kay hiwaga ng Ama, buhay na buhay po talaga siya. Hindi niya po ako hinayaan na mapahamak. Nagulat na lang po ako. May nagbanggaan po sa likuran ko ang 2 sasakyan. Ang sabi ko sa sarili ko, Ama, buhay talaga kayo. Hindi niyo ako pinababayaan sa kabila ng aking mga pinagdadaanan. Sabi ko, habi nga ni Tita Glo, nung umuulan, siya raw po, paborito ng Ama, mahal na mahal. Subalit po ako sa kabila ng aking pinagdaanan, na pagsubok o pagdalisay. Sabi ko nga po, nung nagkaroon ng karamdaman ng aking asawa, nawalan po ako ng pag-asa, na naisip ko po, natapusin na ang aking buhay dahil nga po, ubos na po ang aming naipon. Pamilya niya po, di ko man po sambitin, kayo na po ang nakakabatid noon. Talaga po, ang hirap po ng aking pinagdaanan. Subalit po, nung ako po'y akayin dito, nagkasalaman ako sa mga tao. Subalit po, ginawa kong magpakababa. Magsusumakit, magsusumikap ako na hindi man po ako nila mapatawad agad-agad. Pero po, unti-unti na pong lumalapit sa akin. Tapos po, hindi nyo po ako nahahalata nung mga nakarang araw na talaga pong hindi ko kayang lumakad. Masakit na masakit po ang aking mga buto. Bilang pagkatao po, gusto kong mahiga, subalit po, bigla na lang po akong napupunta rito hanggang nga po sa sumayaw ako dyan. Sabi ko, Ama, tulungan mo ako sa nararamdaman kong ito. Dahil po talaga bilang katauhan, hindi ko na po kaya. Dahil po masakit ang aking lalamunan, masakit ang aking ulo. Purihin ka, Ama, hindi niyo po ako pinababayaan. Tapos po kinabukasan, nung ako pupunta rito, namalansya po ako. Bakit po nung nakita ko po ang plancha, lumiliyab na. Iniihipan ko po naman, hindi ko po mapatay, lalo pong tumataas ang apoy. Para pong may bumulong sa akin na, anak, ibaba mo yung breaker, mamamatay ang sunog na yon. Sabi ko, Ama, maraming salamat sa iyo na dinalisay mo man ako ngayong linggo na ere. Nalampasan ko, kahapon po talaga pong gusto ko nang umuwi bilang katauhan dahil po doon po sa gilid na yon, talaga pong namamalipit ako ng sakit ng tiyan. Subalit sabi nga po ni Mami Beth, ang kininyo po eka, na sa tuwing itataas po eka ang Biblia ng mahal na apo, humiling kayo ipagkakaloob. Alam nyo po, talagang buhay siya, hindi niya ako pinababayaan. Lumuhod po ako doon. Sabi ko, Ama, inaangking ko na mawawala na ang sakit ng tiyang ko. Purihin ka, Ama, nawala nga po. Unti-unti pong nawala yon. Sabi ko kay kapatid na tagabay pare,
Kapatid, pwede po ba ako hipuin mo ang aking tiyan, talaga pong masakit pa. Sabi, maya-maya po, suminok ako ng suminok. Maraming salamat, Ama, sa lahat ng biyayang pinagkaloob mo sa amin. Lalo na po sa aking mga anak, sa aking mga pamilya, sa pamilya ng aking asawa. Ngayon po, hindi ko na sila pinoproblema. Talaga pong hiniling ko sa Panginoon na ipagkaloob niya muli sa amin, sa akin. Kaya maraming salamat po. Salamat kapatid sa mga pagsubok na iyong nakamit mo, pero nadala mo lahat sapagkat ang Panginoon ay laging gumagabay sa iyo. Patnubayang ang lagi ng Panginoon. At sa pagkakataon pong ito, bagamat walang nakahandang magsishare, siguro po marapat lang na nadinig nyo ang mga karanasan, ang mga nadama dito sa dambana. Kaya po siguro malaya po tayo na magbahagi ng mga nadama nyo sa panahon ng nandito kayo o ang kayo man sa may bahay na nadaman-daman nyo na ang Panginoon ay buhay na buhay sapagkat siya ang nagbibigay sa atin ng higit pang kalakasan ng ating pangangatawan at tayo ay nananalig at sumasampalataya sa Kanya sapagkat siya ang tunay na Panginoon ng ating buhay. Sa pagkakataon pong ito, marapat lang po na isa namang caps ang aking tatawagin sapagkat ang mga caps po ay laging handang tumulong, handang ibahagi ang kanilang mga karanasan. Palakpakan po natin ang ating ang amain ko, si Taterning. Isa pong caps. Una po ay nagpapasalamat ako sa Ama sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa akin. Sa pagkakataon po ito, una po sa lahat ay pinasasalamatan ko ang mahal na Divine Mercy. Siya po konsey na siyang sa tuwina ay laging gumagabay sa akin. Pasensya po kayo mga kapatid sapagkat kung bakit po ganito ang nakatandaan ko na sa tuwing ng aking magbabahagi, bakit nauunahan po ako ng sama ng loob. Siguro po iyon ang talagang inyata sa akin ng Ama para lalo pang maging kapanipaniwala ang sasabihin ko. Bago po ako magtuloy, una po binabati ko ng isang magandang umaga ang ating mga kapatid na alagad, sila Mami Marisa, si Mama Beth, kayo pong lahat dyan. Ganon din po sa mga kapatid na choir. Pinaabot ko po sa inyo ang isang magandang umaga. At doon po sa aking mga kasamahang kap, pinaabot ko rin po sa inyo ang magandang umaga sa inyong lahat. Sa mga tagasunod po, sa mga pasyente, at sa atin pong lahat na nandirito, magandang umaga po. Ang akin pong ibabahagi na kahapon pa po nakaupo ako, pilit po na siyang ibinubulong sa aking kaisipan. Kapatid, sa pagtayo mo, ibahagi mo yung naging karanasan mo. Na sa ganun kung hindi ka bang kapulutan, magsilbing halimbawa ka naman noong mga kapatid mong pasyente
at mga tagasunod. Minamahal kong mga kapatid, doon sa hindi nakakikilala sa akin o doon sa hindi pa nakarinig, malugod ko pong ibinabalita sa inyo na ako po ay inabot nagkaroon po ako ng sakit na prostate. Ako po ay naoperahan sa Jose Reyes Memorial Hospital. Ang doktor po humawak sa akin doon, 10. Sa awa tulong po ng Amang makapangyarihan, napagaling po at maayos po na nairaos ang operasyon sa akin. At ako ay pinalad na makaligtas. Ngunit meron pong pasubali na linggo-linggo nagpapatseka po kami sa Karpa. Noon pong anti-2 ng Paskong magpapacheck up ako, ba't ala naman po akong ginagawa? Kumain lang po ako noong isang okbo na yung balot na hindi napisa, kung masarap po. Nakakain po ako ng 1 piraso. 1 piraso lang po na may kinain ko. Ba't pagkatapos po noon umihi ako ng dugo, pagkaraan pong umihi ng dugo, hindi na po ako maihi hanggang sa lumolobo po ang aking tiyan. Ang ginawa ko po lumabas ako roon sa aming labas, naupo ako roon sa silya. Ako lang pong mag-isa. Nagdasal po ako. Ama kako, ikaw ang nagbigay ng buhay sa akin. Ikaw ang nagbigay ng kalakasan sa akin. Ikaw ang nakakaalam ng aking buhay. Ama, inyaalay ko po sa iyo ang aking buhay. Kung ako po ay mamarapatin mo na gumaling upang makapaglingkod pa sa iyo, Ama, isinasamo ko po na tanggalin ninyo ang anumang nakabara rito sa aking ari para po aking maginhawahan. Mga kapatid, doon ko po naranasan na tunay na ang Diyos makapangyarihan. Sa sino man po na tumatawag at nananalangin sa Kanya, pagka po tayong tim sa loob natin ang ating hinihingi. Kaya nga lang po, bago tayo manghingi, isuko natin sa Kanya ng buong katapatan. Kung tayo man ay may nagawang pagkukulang, isuko po natin sa Kanya at ibigay po natin kung maaari ng 100% ang ating pagkatao, ang ating sarili. Tunay mga kapatid na itinawag nung anak ko doon sa doktor na check up sa akin. Ipinadala po ako sa Karpa. Pero bago po ako magpunta roon, nakita ko yung 1 pitsil na tubig. Siguro po iyon ang itinuro sa akin ng Ama, na kung gusto mong mabuhay, inumin mo yung 1 pitsil na tubig. Inubos ko pong lahat. Lalo na po namang lumobo ang aking tiyan. Kaya po lalo akong nahirapan. Pagdating ko po roon sa Karpa, ba't sinumpong po ako ng pag-ihi? Akay-akay po ako ng aking anak. Umihi ako, naupo ako sa CR. Pagkaupo ko po lumabas po yung nakaharang doon sa tabi-tabi po at kung may dalaga man, may marami na may asawa, may nakabara po na lamad doon sa aking pag-aari. Tunay pong gahing lalaki ng paa. Ang laki. Posible po na yun ay makaraan doon. At doon po sa may mga asawa, alam naman po ninyo na napakaliit lang ng butas na yon. Purihin ng Ama. Siguro po, yun ay niloob ng Ama na lumabas. At pagkalabas po, tunay pong parang lobong nabutas yung laman ng tiyan ko na wala pong lahat. Kanya nang sabihin po nung anak ko roon sa doktor na check up sa akin. Yung doktor po hindi makapagsalita sa cellphone. Ano bekang lakas ni Tatang pala sa taas. Purihin ng Ama.
ako po ay walang ipinagmamalaking lakas dahil isa akong dating makasalanan. Pero ang maipagmamalaki ko po, nagbagong buhay at isinuko ko pong lahat. Kung ako man ay merong nagawang pagkukulang, dala ng aking kahinaan, isinasama ko po ako na akipatawarin niya. Minamahal ko mga kapatid, mula po noon hanggang ngayon, wala na po akong naramdamang ano pang sakit doon sa aking harapan. Nang ako po ay maoperahan ay year 2000. Ngayon po ay 2013, 13 taon na po na ako'y naoperahan. Wala po akong naramdamang anuman. Pero dala po noong kahinaan, naliban po ako ng kuha ng pagsisimba. Ganoon dati naman akong laman ng simbahan. Umalis po ako sa simbahan dahil nahihirapan akong lumuhod. Isipin po ninyo na ang Diyos ay marunong sa lahat. Nang umalis ako sa simbahan, yung tuhod ko po ang naging dahilan. Ba't po nang akitawagin ng Ama? Sa tuhod pa rin po pinaraan. Purihin ng Ama. Dumating po sa akin yung sumakit ang tuhod ko, hindi ako makalakad. Tinawag po ako rito, pagpasok ko pa lang po roon sa pinto na yun, hiniling ko na sa kanya na, Ama, kakapatawarin mo po ako kung aking merong nagawang pagkukulang. Dini po ako sa upuan na rin nalagay. Hanggang nagsishare si Apo, tinatano-tano akong ganon. Pagkakuha po lalapitan, tatapik-tapikin yung tuhod ko. 3 beses po yung ginawa. Pagkatapos po ay lumayo si Apo. Purihin ang Ama. Nagkanta po si Apo ng alam kong may magagawa ay ka ang Diyos. Oras pong kantahin ni Apo, yun na tinanutan niya ako at tayo ay kang gano'n. Nang tumayo po ako, tunay na kumikinig ang tuhod ko. Purihin ang Ama. Lakad, ka sa akin gano'n. Nakalakad po ako, 5 ikot po ako ritong pinalakad. Tunay po na sa laki ng aking kagalakan. Yung po na luha ko at sipon, nagkasama-sama na siguro sa laki po ng aking kagalakan. Purihin ang Ama. Sa pamamagitan po ng Apo Konseng na kinalugdan, para pong nagdahilan lang na wala akong naramdamang nakalakad po ako. Siguro po napapansin ninyo, pag darasal po natin ng chaplet, matwid na matwid po akong nakakaluhod. Wala po akong nararamdaman sa tuhod. Kaya po, ang masasabi ko, pagka po pala tayo, taus-pusong tumatawag sa Ama, hindi niya tayo pababayaan. Anuman ang ating kahilingan, hilingin lang po natin ng walang anumang nagdadaan sa isip natin, kung hindi ang isipin natin ay ang Ama ang may gawa sa atin. Ang Ama ang nagbigay ng buhay sa atin. Ang Ama ang siyang makapagliligtas sa atin. Sabi nga po ng mga kapatid natin yan, alang iniwan doon sa mga makina ng jeep na kapag kaka-Toyota, yung gumagawa ng Toyota nang makayayari. Sa atin po, sino po ba ang may gawa sa atin? Sino may likha? Ang Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Kaya purihin ang Ama. At dito po sa ngayon, malimit pong masabi ng ating ibang mga kapatid na nagbabahagi, bakit anya tayong lahat araw-araw ay nandirito? Minamahal kong mga kapatid, tunay na tunay po sasabihin ko sa inyo, sa laki ng utang na loob ko sa Panginoon, una sa Diyos Ama, pangalawa sa Apo Konseng na siyang kinalugdan, bilang pagtanaw ng malaking utang at pasasalamat sa Kanya, araw-araw ako'y nagpupunta rito. Dahil interest ko po na kahit papaano, makapag-ipon ako ng kayamanang papunta roon sa itaas. Dahil sa ating pong lahat, yung mga kayamanang sabi nga ni Apo dadagitin lang ng tanga, hindi natin kayang dalhin doon sa itaas. Manapa ang madadala natin,
yung gintong aral na napupulot natin sa araw-araw na pagpunta natin dito, sa ating matyaga at masikap na pakikinig sa mga mensahe na nagmumula sa Panginoon na ginagamit ang Apo Konseng para siyang magpaabot sa atin. Sa araw-araw po na pagpunta natin dito at pakikinig, hindi natin nalalaman ang Ama ay may ginagawa na sa buhay natin. Kung meron po tayong paniniwala at pananalig na kaganon sa pamamagitan po ng araw-araw na pakikinig natin, pagsisikap natin, pananalangin sa Ama, dahan-dahan po, dahan-dahan tumataas, lumalaki at lumalabong ang gintong aral na napupulot natin sa mga kapatid nating nangagsisipagbahagi. Tunay na napakahiwaga po ang Ama. Sabi nga po, kapag tayo ay umasa sa Kanya, makakaasa tayo. Pag minahal natin siya, mamahalin niya tayo. Kanya po ganoon na lamang ang aking panuntunan. Sa kabila ng aking katandaan, kumbaga na aking naghihirap ng maglalakad, pero patuloy pa rin po akong nagsusumikap para makarating dito sa mahal na dambana at makapakinig ng mga magagandang mensahe ng mga kapatid natin, lalo na po pagka nagmimensahe ang ating Mami Marisa, si Mami Beth. Tunay pong tumitimo hanggang sa kaloob-looban po ng aking katawan. Iyon po ang mga bagay, lalo na po pagka ang Apo ang nagmimensahe. Talaga po namang anhin ko na lang po, huwag akong mapipikit dahil sayang na sayang ang hindi mo mapakinggan ang magagandang mensahe na nagmumula sa Apo. Maraming salamat po kay Apo at sa inyo pong lahat. Nawa po ay kung hindi man masyado kapulutan nyo at maging halimbawa ang nangyari sa akin. Iyon lamang po at muli magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po at napaka-hiwaga ng inyong dadama na ipinagkaloob sa inyo sa pamamagitan ng inyong mataimtim na panalangin, sa inyong pagtitiwala at pagkakakilala sa Panginoon. Lahat po ng iyan, ang mga problema, atin pong maidadaos at makakayanan sapagkat ang Panginoon po ang siyang nagbibigay sa atin ang kalakasan, ng pangatawan, sa lahat-lahat po. At sa pagkakataon po ito, nais ko po namang ibigay sa atin ang pinaka-iniidolo ko na isang alagad po. Ito po ay aking minamahal at ako po ay nananalig at ng kanyang mga salita ay share ay tumitimo nga po sa aking kaisipan. Palakpakan po natin ang Mama Beth. Thank you, Lord, sa araw na ito na ako'y muling tinawag mo upang magpatotoo sa lahat ng kadakilaan mo, sa lahat ng anak mo na inakay mo sa loob ng dambana mo, na sa pamamagitan mo, kaya sila ay naririto. Palakpakan nga po ulit natin ng Diyos na buhay. Naniniwala po ba kayo na God moves in a very mysterious way? Ang imposible sa tao, posible sa Kanya. Sabi nga po sa aral ng banal na Espiritu na aking natutunan, bakit ka mangangamba? Bakit ka mawawalan ng pagtitiwala sa Panginoon? Sapagkat sa Panginoon, walang imposible. Ang bundok ay kaya niyang tibagin. Ang dagat ay kaya niyang hawiin. Ang lupa, kaya niyang bitak-bitakin. Ano pa kaya ang bukol sa katawan mo na hindi ko kayang tunawin? Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Marami po ang sa unang pagpunta pa lamang dito ay nakakadama na ng kagalingan.
Basa po kasi ng Panginoon natin ang ating puso't kaisipan. Alam po niya kung marubdob sa inyong puso at kaisipan ang iyong ganap na pagtitiwala upang kayo ay pagalingin. Amen po ba? Subalit, ito lamang po ang sasabihin ko sa inyo, lalo-lalo na po dun sa mga kailan pa lang nagpupunta dito, at higit sa lahat dun sa mga bago pa lamang nagpupunta dito. Kung mayroon po kayong pag-aalinlangan na kayo ay gagaling, parang mahirap pong makamtamang kagalingan. Amen po ba? Subalit, kung sa pagdako nyo po sa banal na lugar na ito, nasa puso na po ninyo ang ganap na pagtitiwala sa Diyos na walang imposible sa Kanya at kayo ay Kanyang pagagalingin, uuwi po kayo may galak sa inyong puso't kalooban. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Ako po ay isang buhay na patotoo. Tinawagan po ako ng Panginoon sapagkat meron siyang layunin sa akin kung bakit niya ako tinawagan. Salamat, salamat sa Ama. Hindi siya nabigo sa akin sapagkat sa panawagan niya, ako ay tumugon. At sa pagtugon ko sa panawagan niya, marami siyang hiwagang ipinakita sa akin. Dito po sa loob ng dambanang ito, year 2007 until the present time, ang dami ko pong nakitang hiwaga. Nakita ko po kung paano nakalakad ang isang nakaupo sa wheelchair. Nakita ko po kung paano pinalakad ang dinala rito na nakahiga sa folding bed. Nakita ko po ang isang babaeng bulag na sa kanyang pagbabata, siya po'y muling nakakita, subalit nakalulungkot, simula po noon, hindi ko na po siya nakita. Ganyan po naman talaga ang tao. Pag nakamit na yung gusto, goodbye na. Sana po'y hindi ganon ang maging damdamin ninyo, kundi sa laki ng utang na loob na ginawa sa inyo ng Panginoon, patuloy at patuloy kayong lumapit at magpasalamat sa Kanya. Palakpakan po natin ng Diyos na buhay. Habang nagbabahagi po ang aking kapatid na Caps, magkamukha po kasi sila ng karamdaman ng kabiyak ng puso ko. Very recently, hindi po iyon karamdaman ng kabiyak ng puso ko noon, kundi mga magto 2 years ago nang magkaroon siya ng ganong karamdaman. Nagkaroon din po siya ng prostate. Hindi ko po alam na meron po pala siyang problema na katulad ni Caps, hindi rin maihi. Nakaupo na lang daw po sa silya, masamang-masama ang mukha, na gustong-gustong umihi, subalit walang lumabas na ihi. Nagkataon naman po na wala ako dito, nandun po ako sa anak ko sa ibang bansa. Kaya hindi ko po alam yung mga naging kaganapan sa buhay niya. Nagkaroon po ako ng guilt feeling sa sarili ko kung bakit ako umalis. Napabayaan ko tuloy ang kanyang pagkain sapagkat na mga panahon daw po na yon, kung wala ako, ang kinakain daw po nila pagkatapos magronda sa gabi, ano po yung mga madadaling mabili at lutuin sa hating gabi sa palengke, tulad po ng longganisa, ng tosino, mga hotdog. Yan po kasi may mga preservatives po yan eh. Para po hindi agad mabulok yung pagkain, nilalagyan po yan ng mga preservatives. Yung pong mga preservatives na yon, delikado po sa katawan yan. Pwede po tayo magkasakit ng cancer sa mga preservatives na nilalagay doon sa mga preserved foods. Basta po lahat po ng mga preserved foods may preservative. At ang mga preservative ay mga chemicals. Di po ba? Meron nga po akong nabasa, ibabahagi ko lang po sa inyo. Sana po ito hindi makasira sa negosyo ng mga nagmamanok. Nabasa ko po kasi na meron daw pong babaeng inopera dahil na sumasakit lagi yung puso niya. Alam niyo po ba kung ano po ang nakita? Mga maiitim na bukol. Tinanong po siya ng doktor, mahilig ka ba sa manok? Sabi daw ng babae, oo, mahilig ako sa manok. Anong parte ang paborito mo? Gustong-gusto ko po ang pakpak. Mahilig daw siya sa chicken wings. Ako po na-alarma kasi pag nagpiprito ng manok, yun din pong wings ang gustong-gusto ko. Alam niyo po ang sabi ng doktor, kaya pala, yun daw po kasing manok, para mabilis lumaki, ini-injectionan daw po yun. Ewan ko po sa mga nagmamanok ha, nabasa ko lang po yun. Yun daw pong ini-inject na yun, may mga chemicals. Mga chemicals po yun para po sa loob ng ilang araw lang, yung manok malaki na. May mga chemicals daw po yun. At yan daw pong mga chemicals na yan, doon daw po naiipon sa pakpak ng manok.
Kaya daw po, pag mahilig ka sa pakpak ng manok, yung mga chemicals na itinatarak dun sa manok, dun napupunta, paborito mong kainin, napupunta sa iyong katawan. Yan po yung nabasa ko. At palagay ko po'y totoo dahil meron na pong findings May findings na po dun sa babae. So nagkaroon po ako ng guilt feeling na nung wala ako, ganun yung mga pinagkakainang kabiyak ng puso ko, kaya yung prostate niya na-trigger po yung prostate niya. Sa tulong po ng mga kasama niya, pinasok po siya sa ospital. At doon nga po nalaman na meron po siyang enlargement ng prostate niya. Sa madalit salita, sa gamot ng tao, dahil wala nga po ako dito, medyo po nabago yung kanyang kondisyon. Nang ako po'y dumating, mga after a year na nang ako'y nandito, kinumusta ko po. Sabi ko po sa kanya, kumusta yung prostate mo? Sabi niya, isang taon na akong hindi ako nagpapa-check up. Magpa-check up kaya ako. Alam niyo po, nagpa-check up po siya. Wala pong nangyari sa gamot na ininom niya. Sapagkat ang prostate niya, from the normal size of 4, naging 8.7. Hindi po ba? Nadoble yung size ng prostate. Dapat po, ang normal size daw po, mga kalalakihan ng prostate ninyo ay 4 lang. Siya po ay nag-8.7. Nung panahon po na yon, ang mahal na apo ay nagmimisyon sa Ilocos. Sinabi po niya sa akin yung resulta. Agad po akong nag-text sa mahal na apo. Sinabi ko po yung finding sa kabiyak ng puso ko. At dagli naman po siyang tumugon na meron po siyang 7 klase ng dahon. Hindi ko po sa inyo sasabihin sapagkat ang bahagi po sa banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching para sa kabiyak ng puso ko ay maaaring hindi inambahagi para doon sa karamdaman ninyo. Kaya delikado. Kaya po, sumunod po ako at ang sabi po ng mahal na Apo, painumin ko daw po sa loob ng 1 buwan. At pagkaraan ng 1 buwan, muling ipa-check up. Alam niyo po, ang sabi po ng doktor niya sa Baliwag na isang espesyalista, after a month, sabi po sa kanya, nagkaroon po kasi ng nervyos sa napakalaki na double size yung prostate ng kabiyak ng puso ko. Sa St. Luke's ka na magpatingin. Medyo kabado po sila. Kaya magpa-St. Luke's na daw po. Kaya po sa tulong at kaparaanan ng Ama, meron po tayong kapatid na alagad na ang anak ay nasa St. Luke's. Dagli-dagli ko po siyang natawagan para matulungan yung kabiyak ng puso ko para hindi na dumaan sa napakahabang pila. Sabi po sa kanya, bumalik ka bukas para malaman ng resulta. Pero sabi po nung anak nung alagad, tita, para wag ka nang mapagod, pwede naman ang online result. Tingnan mo na lang sa internet at ipapublish ko doon, ipopost ko doon kung ano yung result. So kinabukasan po, very excited po akong makita yung resulta. Alam niyo po ba, after 1 month na uminom ng dahon-dahon, ang size ng kanyang prostate na 8.7 naging 2.04. Palakpakan po natin ng Diyos na buhay. Ano po ang normal? 4. Yung kanya 2.04. So, napakalaki po talaga ng iniliit. Nagtiwala po ang kabiyak ng puso ko na sa pamamagitan ng dahon-dahon na inihatol ng mahal na Apo Kunching, siya ay gagaling at hindi naman po kami nabigo. Kaya po nandalin ng husband ko yung resulta sa doktor dito sa Baliwag, hindi ko na po sasabihin ng pangalan, hindi po siya makapaniwala. Ang sabi po sa kanya, ano ginawa mo? Bakit nagkaganito? Sabi po ng husband ko, uminomeka ako ng dahon-dahon. Sabi daw po ng doktor, sino naghatol sa'yo? Si Apo Kunching? Hello? Para pong mas gusto nyong mag-usyoso kaysa makinig kayo Wag po ganun. Naaagaw po kayo ng kalaban. Mag-concentrate po tayo kay God. Mag-focus po tayo sa Kanya. Wala naman po tayong magagawa sa Kanya Meron po ba kayong magagawa? Diyos lang po ang may magagawa sa Kanya. Kaya focus lang po tayo. Sabi nga po ni kapatid, diyan siya natuto sa mga nagbabahagi upang maging matindi at matatag ang kanyang pagtitiwala. So ganun na nga po. Sabi daw po ng doktor, sinong nagpainom sa'yo? Si Apo Kunching? Nagulat po siya. Sabi po niya, bakit kilala ng doktor na to si Apo Kunching? Natukoy agad yung pangalan. Kaya po pala, meron din pong isang pasyente na pasyente niya na ang sabi daw po ng doktor na yon, para wala ka ng, hindi ka na umiinom ng gamot,
patanggal mo na yan, sakit mo na yan, para wala ka ng ginagamot. Hindi po nakinig yung pasyente na yon. Ang ginawa po ng pasyente na yon, nagpunta rin dito kay Apo Kunching. Isa po siyang CAPS at pagkatapos din pong na isang buwan na uminom siya ng gamot, nang bumalik din doon, nagulat din yung doktor. Bakit yung dapat tanggalin sa operasyon ay nawala? Nagulat din po yung doktor. Kaya po, kilala na po ng doktor ang ating mahal na Apo Kunching. Ang sabi po sa husband ko, paano eka yung mga ulap-ulap na nakita sa liver mo? Ang sabi daw po ng doktor, ganito, sige, yung pinapainom sa yung dahon-dahon ni Apo Kunching, dagdagan mo na lang ng sambong, sabi po niyang ganon. So, ibig po sabihin, itong doktor na to, bagamat ang kanyang kaalaman ay kaalamang pangsanlibutan bilang doktor, purihin ng Ama, may pagtitiwala siya na sa pamamagitan ng dahon-dahon na isasama sa pinaiinom ni Apo Kunching, tuluyan pong magagamot ang lahat ng karamdaman ng sino mang nagtitiwala sa Panginoon. Salamat sa Diyos, hindi kami nabigo. Lahat po ng mga findings ng say mag-general check-up na nakita sa kanya, sa pamamagitan ng dahon-dahon, na was out lahat. Palakpakan po natin ng Diyos na buhay. Mga kapatid, ito po kasi ang pagkakaiba ng gamot ng tao sa gamot ng espiritu. Ang gamot po ng tao, pag may diabetes kayo, bibigyan kayo ng gamot ng tao, ang i-cure lang yung diabetes ninyo. Amen po ba? Ang gamot ng espiritu, iba. Bibigyan kayo ng dahon-dahon na pag ininom nyo, lahat ng sakit ng buong katawan ninyo, mawawas out lahat. Kaya yan po ang kagandahan ng pagtitiwala. Hindi po namin makakamit ang anuman pong kagalingan ng katawan lupa kung wala po ang pagtitiwala. Kaya meron pong requirement si God. Ano po ang requirement niya? Magtiwala ka ng walang pag-aatubili. Ibigay sa kanya, sabi ni kapatid, ang 100%. Subalit kung meron kayong pag-aalinlangan, maghintay muna kayo. Subalit kung buong-buo ang inyong pagtitiwala na kayo pagagalingin ng ating Diyos na buhay, sabi ko nga, God moves in a very mysterious way. Isang inuman lamang ng dahon-dahon, mararamdaman ninyo ang inyong kagalingan. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Huwag po tayong magkakaroon ng pag-aalinlangan. Pangalawa, dyan na si Apo. Yun din pong anak ko, kapraso na lang po. Yung pong dahilan kaya ako nandito. Bakit nga po ba ako nakarating dito sa lugar na ito? Na sa dating buhay, abalang-abala sa mga makamundong gawain. Pero sa takdang panahon, ako'y tinawag niya. Nakarating po ako dito dahil sa apo kong Taiwanese na may psoriasis, may sakit sa balat. Na sa kaparaanan ng Ama, dahil naguguluhan na yung isip namin dahil sa karamdaman ng apo ko, pinapunta po ako sa dambanang ito. Alam niyo po, nang ako po'y magpunta dito, sadyang napakagaling ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Tinitigan lang po ako sa mata. Sabi po niya, kapatid, may ligalig ka. Nakita po niya na ako'y may ligalig sa aking pagkatao. At sinabi ko nga po sa kanya na ang ligalig ko ay dahil doon sa apo ko na nakaka-15 doktor na sa Taiwan, pero ang sakit, hindi pa rin gumagaling. Sabi nga po ng anak ko, Mami, kung inipon ko yung gamot ni Sophia, baka isang maleta na. Pero yung gamot na yan, ipapahid ko sa balat niya, pagkaraan ng 1 araw, 2 araw, muling babalik yung mga sugat, mas malala pa kaysa dati. Alam niyo po, nagtapat po ako sa mahal na apo. Sinabi ko po sa kanya ang kalalagayan ng apo ko. Ang sabi po niya, tandang-tanda ko, although that was 8 years ago, sabi po ng mahal na apo, pauwiin mo siya. Sa loob ng 9 na araw, pagagalingin ko siya. Ang nagsasalita po noon ay hindi ang Apo Kunching bilang ganyang pagkatao, kundi ang banal na espiritu sa kanyang katauhan. Kasi nga po ang sabi niya, pauwiin mo siya. Pagagalingin ko siya sa loob ng 9 na araw. Purihin ng Ama sa pamamagitan ng mga dahon-dahon na ipinaligo sa apo ko. Noong pong mga panahon na yon, kami pa po ang naglalaga. Na pagka nalaga namin sa bahay, dadali namin dito. Ngayon po, maswerte kayo. Meron po ba ditong nagdadala ng mga pinakulong tubig para iba nyo sa inyo? Wala na. Mabait ang Diyos. Binigyan po kayo ng heater para po yung ipapaligo sa inyong mainit, naka-ready na. Noon po, hindi po. Kami pa po ang naglalaga. At pag dinating namin dito yung mga pinakulong
pinakulong dahon-dahon na yon, saka palang ipapaligo dun sa mga karamdaman na dapat paliguan. Buhay ang Diyos. Alam niyo po, pangatlong araw pa lang, kung bubuksan ko nga lang po yung internet, makikita ninyo kung paano po itsura nung balat ng apo ko, mga braso, mga binti, mga tuhod, mga siko, para po talagang sapin-sapin na may latek. Na yung latek, yun po yung pinaka, ano tawag doon? Ano tawag? Yun po yung pinakalatik nung yung mga langib ng sugat, yun po yung parang latik. Alam niyo po, hindi po nagkabula ang salita ng Panginoon. Bago po bumalik ang apo ko sa Taiwan, magaling na po siya. Kaya po kung may internet kayo, makikita nyo yung before and after. Kung paano po sa dinala dito at kung paano po ang nangyari sa balat niya pagkatapos yung pagalingin sa ng banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Kaya bakit hindi po ako magtitiwala? Napakarami pong hiwagang pinakita sa akin ng Panginoon. Siguro naman po'y nakakahiya naman siguro sa Panginoon na ito na yung hiwaga ko, tapos magdududa pa ako sa Kanya. Kaya mula po noon, to cut this story short, binigay ko na po sa Panginoon ang aking 100% pagtitiwala at isinuko ko na rin po yung sarili ko para ako po'y makapaglingkod sa Kanya. Magandang umaga at maraming salamat. Salamat po. At sa lahat po ng nagsipagbahagi, papuri po at pasalamat sa Ama sapagkat napakarami po kaming mga natutuhan at tayo po ay magsitayo at awitin